ibahagi sa inyo. Bali karanasan po ito ng mga magulang ko. Ito rin yung madalas kong marinig na ikinukwento sa amin nung kasamaan ni Papa na sundalo sa tuwing mag-iinuman sila sa amin. Taga Cagayan de Oro po ang mama ko, habang ang tatay ko naman ay taga Bohol. Pero sa Cagayan din po kasi siya nag-aral, kung kaya doon na sila nagkakilala ni mama at sabay na gumraduate. Taong 1986 po nang mangyari yung nakakakilabot na karanasan ng mga magulang ko. Ito po yung panahon na nagbunga na yung kanilang pagmamahalan. Ito yung pagkakataon na ipinagdadalang tao na kami nung kambal ko. Tama po ang inyong narinig. May kakambal po ako. At kami po ang una nilang naging suki. Nang 6 na buwan na po yung tiyan ni Mama, sundalo po si Papa at na-assign doon po sa pool. Kung kaya naiwan si Mama sa sitio. Pinagbabawalan na rin kasi si Mama noon ng kanyang mga magulang na bumiyahe dahil sa malaki na nga ang kanyang tiyan. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay nagpasya si Mama na sundan si Papa doon sa Bohol. Naisip niyang mayroon naman siyang matutuluyan dahil sa may bahay naman doon ang mga magulang ni Papa. At gano'n na nga ang nangyari. Kasama ang dalawang magiging yaya namin ng aking kakambal ay dumating si Mama doon sa Bohol. Na ikinagalit naman iyon ni Papa dahil nga hindi na makabubuti pa para kay Mama ang bumiyahe ng malayo. Sinabi pa niya na makaraan lang naman ang 2 buwan ay babalik na rin siya sa sitio. Pero dahil sa naroon na nga si Mama, kung kaya wala na rin nagawa pa si Papa. Kasama nila Mama sa bahay sila lolo at lola at ang kapatid na babae ni Papa at 2 niyang pamangkin na pinapaaral nila. Minsan lang kung makauwi noon si Papa sa bahay dahil sa marami silang pinakasikaso sa kampo. Mahilig si Mamang maglinis. Gusto niya kung lagi siyang may ginagawa at pinagkakaabalahan. Madali kasi siyang mainip kapag walang ginagawa. Kaya kahit malaki na ang kanyang tiyan, ay kung ano-ano ang binubuting-ting niya doon sa bahay. Madalas nga siyang paalalahanan ng kanyang mga biyanan. Pero ayaw makinig ni Mama pagkat di niya talaga kaya ang walang ginagawa at ang maupo lamang maghapon. Minsan, lumabas siya ng bahay at pumunta sa katabing kubo. Napansin niya na mas maganda kung malalagyan iyon ng kurtina. Kaya nagtanong siya kay Lola kung may naitatabi pang kurtina at kanya iyong ilalagay. Nang nilalagyan na niya iyon ng kurtina, ay biglang may dumaan na isang babae na sa tansya ni Mama ay nasa 40 na ang edad nito. Huminto ito sa tapat niya at nagtanong kung bago lang raw ba siya sa lugar, pagkat noon lang daw niya nakita si Mama. Sumagot naman si Mama. Sinabi niyang oo at kararating lang noong nakarang araw. Dito kasi na-assign yung asawa ko. Pagpapatuloy pa ni Mama. Muling nagtanong yung babae
kung ano raw ba ang trabaho ni Papa. Sinabi ni Mama na isa itong sundalo. Pero babalik din sila sa Mindanao makaraan ang 2 buwan. Muli namang sumagot yung babae at sinabi niya buntis pala si Mama. At mukhang 2 daw ang laman na bata. Kaya sumang-ayon naman si Mama sa sinabi ng babae at sinabing kambal na lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Nagpaalam si Mama sa babae na kanya nang itutuloy ang ginagawang pagkakabit ng kortina sa pinto ng kubo. Habang ginagawa niya iyon, ay napapansin niya panay ang tingin ng babae sa kanyang tiyan. Halos mapako na nga raw ang mga mata nito doon. Bago umalis yung babae, ay tumingin pa umano ito sa mukha ni Mama na para bang may kailangan ito at gustong sabihin. Ngunit nag-aatubili. Hanggang sa umalis na nga ito. Ayon kay Mama, hindi naman niya iyon binigyan ng anumang masamang kahulugan. Dahil mabait naman kausap yung babae. Makaraan ang ilang araw ay napagpasya ni Mama na sumama sa palengke. Kasama niya yung 2 mag-aalaga sa amin at si Lola. Nang bigla daw niyang makitang muli yung babae doon. Nagtitinda ito ng kalamay. Ito po yung masarap na ipalaman sa tinapay. Nang mapansin daw sila nito, ay tinawag at kinawayan sila. Inalok sila nito at sinabing bibigyan pa ng libre dahil sa kaibigan daw niya si Mama. Bigla namang nagsalita si Lola at sinabi sa babae na ngayon lang yata niya ito nakita doon sa palengke. Madalas kasing namamalengke si Lola at hindi naman niya nakikita yung babae. Sumagot yung babae at sinabi, bihira lang siyang magbenta. Paminsan-minsan lang kapag sinisipag na gumawa ng kalamay. Matapos iyon ay bumili na si Lola. Dahil sa mukha ngang mabait ito, dahil sa maamong mukha at malambing na paraan ng pagsasalita. May kasama pa itong bata na sa palagay nila Mama ay anak ng babae. At tulad nga nung ipinangako ng babae, ay binigyan pa sila nito ng libre. At nang iaabot na nung babae iyon sa kanila, ay may biglang lumapit na 2 lalaki at 1 babae na sinabing bili na raw sila pagkat masarap yung tindang iyon ng babae. Katunayan nga raw ay nakabili din umano sila kahapon na sinesto pa sila ng mga ito. Dagdag pa nila ay masarap daw iyong ipares sa pandesal at kape na alam naman na nila ang tungkol sa bagay na iyon dahil kilalang palaman nga ang kalamay doon sa kanilang lugar. Nang nakauwi na sila ng bahay ay biglang napaisip si Lola na paanong nakabili yung mga taong iyon sa palengke kahapon. Gayong wala namang nagbenta sa palengke dahil Biyernes. Tuwing Sabado lang kasi sa kanila yung tinatawag na tabo doon sa palengke. Para po kasing tiyangge, kumbaga sa ibang lugar yung tabo. Ito yung araw na binibigyan ng pagkakataon yung mga tao pwedeng dumayo at magtinda yung mga tao doon sa palengke. At narinig ni Papa yung sinabing iyon ni Lola. Naroon kasi ito na kumakain ng puto, tumiinom na sikwate.
Dahil sa kanyang narinig ay ipinayo niya sa kanila, huwag na lang kainin yung nabili nilang kalamay na iyon doon sa babae. At baka ano pa raw ang inilagay nito doon. Na nung mga oras namang iyon ay napuksan na ni Mama. At naamoy nga niyang kakaiba iyon kaysa karaniwang kalamay na nasubukan na niya. Kaya kanila na lamang itinapon iyon sa basurahan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nang 7 buwan na ang tiyan ni Mama, 1 buwan na lang, ay babalik na rin sila sa Cagayan de Oro. Isang araw ay nakitang muli ni Mama yung babae sa labas ng kanilang bakuran na naglalakad. At may dala-dala itong kalamay. At nang makita si Mama, ay muli siyang inalok nito. Tumanggi naman si Mama at sinabi, hindi na muna sila bibili. Nang sumagot ang babae, ay iba ang naging tugon nito. Sinabi nito na mas lumaki palalo yung tiyan ni Mama. Malapit na raw siguro itong manganak. Sinabi ni Mama sa babae na sana nga ay maging maayos at normal ang kanyang panganganak. Maya-maya, bigla niyang narinig si Lola. Sabi daw nito sa babae, "Hoy, Ming, abot mang kadiri lagi mader." Sumagot naman yung babae at sinabi, napadaan lang umano siya. Hindi nga raw niya namalayan dahil sa kakalako niya ng tindang kalamay. Sinabi ni Lola sa babae na masarap yung kalamay na kanilang nabili sa kanya, na kanila raw ipinari sa pantisan. Dahil doon ay muli silang inalok ng babae at ililibre pa daw uli sila ng isa. Pero tumanggi si Lola at sinabing nakabili na sila nang mayroon ding dumaan na nagtitinda noong nakarang araw. Pagkatapos noon ay umalis na yung babae. Pero lumingon pa ito kay Mama, umiti at sinabi, "Amping sa iyong pag-anak." At pagkatapos ay umiting muli. Gumanti din naman si Mama nang ngiti sa babae. Isang gabi ng mga bandang mag-aalas 9 ay nakarinig sila ng tunog ng kikik. Pinapansin daw iyon ni Lolo kay Mama at sinabi iyon ang kikik na alaga ng mga aswang. Nangiti naman daw si Mama nang kanyang marinig iyon dahil hindi ito naniniwala sa mga ganong kwento. Dahil sa CDO ay di naman siya nakaranas ng kahit anong uri ng kababalagan. Laki kasi siya sa syudad. Maya-maya ay nagpaalam na si Mama kanila Lolo at sinabing papasok na ng kwarto. Ang bahay nga pala nila Lolo noon ay yari pa sa bukol ang bubong. Pero yung dingding ay yari naman sa makakapal at malalapad na tabla. Nang nakahiga na si Mama ay muli nilang narinig yung tunog ng kikik. Kaya tinanong siya nung isa sa mga magiging tagapag-alaga sa amin kung naniniwala ba siya sa wakwak. Sinabi ni Mama na hindi dahil wala naman daw siyang naranasan sa CTO. Sabay ngiti. Simula noon ay lagi na silang nakakarinig ng kikik at nararamdaman din nilang mayroong umaalik-alikid. Isang gabi, naroon sila Papa kasama ang 2 pang sundalo sa kubo at nag-iinuman. Tuba na may halong Pepsi Mangaraw ang kanilang iniinom noon.
Noong mga bandang alas 11 na ng gabi, ay lumabas ang isa nilang kasama upang umihi. May napansin daw itong parang malaking payo na kulay itim na nagpapaikot-ikot sa itaas ng bahay nila Lola. Napansin niya iyon dahil sa maliwanag at bilog na bilog ang buwan noong mga oras na iyon. At dahil sa ihing-ihina ay hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang nasabing bagay na iyon. Nang mapalingon siyang muli ay nakita niya iyong lumapag at dumapo sa silong ng bahay. Pagbalik niya sa loob ng kubo ay naikwento niya kanila Papa yung kanyang napansin. Kaya lumabas yung isa pa nilang kasama at siya naman daw ang iihi. Nais din niyang malaman kung totoo ba yung sinasabi ng kanilang kasama. Pero laking gulat niya nang may makita siyang tao na nasa tapat na ng kwarto nila Mama. Kaya bumalik ito kaagad sa loob ng kubo at sinabi kanila Papa. Paglabas nila ay panandalian pa nilang pinagmasdan muna iyon. Ang akala pa nga daw nila noong una ay isa lang iyong magnanakaw. Pero kinutuban sila ng hindi maganda nang makita nila iyong tumayo at dahan-dahang idinikit ang muka sa may dingding na paminsan-minsan pang tumitingala sa langit kung nasaan ang bilog na buwan. Kaya napawika yung isa nilang kasama at sa mahinang tinig ay nasabi nito, "Sir, aswang yan, sir." Kaya gamit ang hawak na baril ay 2 beses iyong pinaputukan ni Papa. Sa gulat ay bigla umanong tumalon sa mga halamang tanim ni Lola yung aswang at mabilis iyong naglaho. Hindi na natulog pa sila Papa noong gabing iyon na kanila na lamang binantayan sila Mama. Kinabukasan, nang ikwento nila yung nangyari noong nagdaang gabi, ay nakaramdam si Mama ng matinding takot at gusto nang umuwi sa kanila. Ang lolo ko naman ay inilabas na yung pinakatatago-tago nitong itak. Hindi ako sigurado kung yun ba yung tinatawag nilang ginunting doon sa kanilang lugar. Mahaba iyon at matalas. Paghahandaan daw niya kasi yung pagbabalik ng aswang. Malakas kasi yung kanilang kutob ng mga pagkakataon na iyon. Nababalik pang muli yung aswang ayon kay Papa. At sa kanyang mga kasama ay natamaan naman niya yung aswang pero mukhang hindi napuruhan. Katunayan ay narinig pang araw nila itong nasaktan. Makalipas ang ilang araw ay hindi nga sila nagkamali. Muling bumalik yung aswang doon sa bahay nila Lola. Mga alas 10 iyon ng gabi nang pagbaba nila Papa mula sa kanilang sasakyan ay nakita kaagad nila na mayroong nasa bubong ng kanilang bahay. Dahan-dahan sila nagkubli doon sa may kubo. Kitang-kita nila yung tao na may mahabang buhok na nakatuwad doon sa bubong na tila ba mayroon itong sinisilip. Wala na silang sinayang pa na sandali. Pinasinta nila iyon at agad na pinagbabaril. At dahil sa sunod-sunod na pagputok ng kanilang mga baril, ay nagkagulo na ang mga tao sa loob ng bahay. Na pati yung mga kapitbahay nila ay nagising na rin at nagsilabasan upang makiusyoso. Tumawag naman sa kampo yung isa nilang kasamahan. Kaya makaraan lang ang ilang oras
ay nagdatinga na rin ang ilan pa sa kanilang mga katropa. Kasalukuyan na nilang hinahanap noon yung katawan ng kanilang pinaril. Pero hindi nila iyon natagpuan. Sa halip, ang nakita nila ay yung alagang aso nila lolo na patay na at wakwak ang katawan nito. Nasabi ni Papa, kaya pala hindi na ito nakapagtingay pa dahil sa patay na. Napansin din nila na mayroon ng butas yung kanilang bubong. Panay naman ang iyak ni Mama dahil sa sobrang takot. Gusto na raw niyang bumalik sa kanila sa CBO. Nang mga sumunod na araw ay kanilang pinagawa ang bubong. Pinalitan na ito ng yero at kanila ding pinalagyan ng kisame. Kanila na ring tinanggal yung napakaraming mga halaman ni Lola na nasa gilid ng bahay para madali nilang makita kung mayroong aalig-aligi doon. Nang matapos na ni Papa yung kanyang pakay at trabaho, ay bumalik na rin sila ni Mama sa city ko. Nang minsan makipalita sila Mama tungkol doon sa aswang, sabi nila Lola ay wala na raw gumagalang aswang doon sa kanilang lugar. Kaya malakas ang kutob nilang napuruhan na nila ito nung huli nilang makaengkwentro. Tungkol po ito sa nakakakilabot kong karanasan. Maraming taon na rin po ang nakalipas mula nang ito'y mangyari. Pero lagi ko pa rin naaalala, lalo na po kapag nakikinig ako ng mga kwento dito sa inyong programa. Medyo maselan po ang ibabagi kong kwento at totoong naganap po ang lahat ng ito. Panganay ako sa aming magkakapatid at ako ang katuwang ng aming mga magulang sa paghahanap ng aming ikabubuhay sa araw-araw noon. Kung saan-saan ako nakakarating sa paghahanap ng maaari naming maiulam sa araw-araw. Kaya nga kahit high school ay hindi po ako nakatapos. Isang araw, habang nasa pusod ako ng kagubatan, ay may namatan akong puno ng kawayan ng daming bagong tubo o yung tinatawag na labong sa Tagalog. Kaya nagmamadali akong lumapit at inilabas ko na yung sako mula sa aking likuran at hinugot ang itak para kuning lahat iyon. Sa dami noon ay halos mga lahati yung sako na dala ko. Kaya masayang masaya ako noong mga oras na yon. Pero gusto kong sulitin yung pagkakataon. Naisip ko kasi na naroon na rin lang naman ako, kung kaya hindi pa muna ako umuwi. At nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga o pwede pang mapakinabangan. Hanggang sa nakakita ako ng isang maliit na lawa at yung tubig ay nagmumula sa isang mababang talon. Kaya nagkusyoso ako sa pag-asang baka maraming isda at hipon o kahit anumang yamang tubig na maaari iyong maipagkaloob sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Sa tingin pa lamang ay talaga namang nabusog na ako sa dami ng iba't ibang uri ng isda na masayang lumalangoy doon. At ang dami ring mga talangka na nagsisiahunan mula sa tubig. Inilabas ko kaagad yung tinagpian kong lumang kulambo namin at mabilis na akong lumusong sa tubig. Sa unang pagsalo ko pa lang ay maraming isda na kaagad ang aking nahuli.
Pero sa sobrang saya ko ay di ko namalayan na mayroon na palang nagmamasid sa akin. At nangyari yung hindi ko inaasahan. Bigla na lang may naramdaman ako na isang matigas na bagay na tumama sa likurang bahagi ng aking ulo. At sa lakas ng pwersa noon, ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahiga na sa lupa at umiikot ang buong paligid. At iyon lang ang tangi kong natatandaan. Dahil lang sunod ako magkamalay, ay nasa isang maliit na kubo na ako. Nakagapos ang aking mga kamay sa aking kinauupuan at nakaharap sa akin ang isang napakatandang lalaki. May mahaba itong ngunit manipis na puting buhok at wala na halos magmula sa ibabaw ng kanyang noo papunta sa ituktok. Kulubot na ang lahat ng mga balat nito, kung kaya puro guhit ang kanyang muka na nagpapahiwatig kung gaano na ito katagal namumuhay sa mundo. Wala itong suot na pang-itaas at ang kanyang mga kuko ay halos nakabaluktot ng lahat dahil sa sobrang haba. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang kapal ng mga iyon. At may mga mata ito na halos mabalutan ng lahat ng namumuting katarata at nagmumuta na. Pero napansin ko na siya ay nakakakita pa. Kumpak ang kanyang magkabilang pisngi at halos butot balat na lamang ang kanyang pangangatawan. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot sapagkat nagawa niya nga akong pukpukin at nawalan ako ng malay. At nung mga sandaling iyon ay nakagapos pa ako at wala akong magagawa kung ano man ang maibigan nitong gawin sa akin. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa akin na manguha ng kanyang mga pananim at mga alaga sa lawa. Hindi ako nakaimik. Dahil nung mga sandaling iyon ay alam kong nagkamali ako. At walang tama na lalabas sa aking bibig. Kahit ano pang sabihin ko ay mali at hindi ko mapapangatwiranan yung aking ginawa. Kaya nang muli niyang ulitin ang kanyang tanong ay humingi na kagad ako ng paumanhin. At sinabing hindi ko kasi alam at nangako akong hindi na muling uulit. At bigla kong naramdaman yung hapdi sa isa kong daliri. Nang sipatin ko iyon ay napansin kong iyon ay namumula. Maya-maya, biglang mas lumapit pa sa akin yung matanda at hinawakan yung isa kong kamay. Ibinuka nito yung kanyang bibig at nakita ko yung mga ngipin niyang puno ng mantsa ngunit matutulis. Isinubo niya yung daliri ko at sinipsip yung dugo. Tiniis ko yung sakit at iniwasan ko na lang na lumika ng kahit anong ingay. Tinibayan ko yung aking loob. At kahit na matinding takot na yung nararamdaman ko, ay mas pinili kong huwag magpakita ng kahit anong takot sa kanya. Hindi niya binitawan yung daliri ko hanggat hindi siya nakukontento. At humihingal siya nang ito ay tumigil. At nang mag-angat siya ng kanyang ulo, ay napansin kong nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Tila nabawasan yung mga pulubot at guhit niya sa mukha. At nagkaroon siya ng mga itim na buhok. Kaya yung takot na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng pagkamanga. Pero hindi pa rin maalis sa akin yung matinding pag-aalala sa kung ano na kaya ang mangyayari sa akin ng mga pagkakataon na yon. At bigla akong napatingin sa matanda nang muli itong magsalita at sabihin kanya akong pagbibigyan. Palalampasin niya umano yung nagawa kong kasalanan, pero sa isang kondisyon.
bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Naisip ko pa ngang kahit ano yung binabanggit niyang kondisyon, na iyon ay kahit mahirap pa, ay ayos na sa akin. Maligtas lang ako sa siguradong kapamakan na nakabang sa akin. At sinabi nga niya sa akin kung ano yung inihingi niyang kapalit. Kanya umano kong palalayain at hindi na muling gagambalain pa. Pero dadalhan ko siya palagi ng sariwang karne at dugo. Bigla akong nagdalawang isip dahil wala namang kaming mga alagang hayop. At nang mapansin niyang tila malalim akong nag-iisip, ay kinuha niyang aking atensyon at sinabing gawang ko raw iyon ng paraan. Napilitan akong tumango at pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil iyon na ang pagkakataong hinihintay ko para makalaya at makaalis na sa lugar na yon. Kinalagan niya ako at hinainan ng pagkain. Kanya palang niluto yung mga nahuli ko. Sinabi niya sa akin na kumain na muna nang upang sa ganon ay magkalaman naman ang aking sikmura. Habang kumakain ay kanya akong pinaalalahanan na huwag kong ipapaalam sa kahit na sino ang tungkol sa kanya. Sunod-sunod na tango ang tanging naging tugon ko dahil abalang-abala na ako sa ginagawa kong pagkain. At para hindi na rin humaba pa yung aming usapan, dahil nakakatakot ang itsura nito sa tuwing sumiseryoso ang kanyang mukha, na ikinukumpas pa nito ang kanyang mga kamay, kung kaya hindi maiiwasang mapadako ang aking paningin sa naghahabaan niyang mga kuko. Binilisan ko yung aking pagkain dahil gusto ko na talaga makaalis mula sa pork na yon. Naisip ko rin makaluba na nag-aalala ang mga magulang at kapatid ko dahil sa hindi ko pag-uwi. Nang makatapos na ako, pagtayo ko ay kanyang iniabot ang dala kong sako na naglalaman ng napakaraming labong at iuwi ko raw iyon sa aking pamilya. Ibinigay niya rin sa akin yung natitirang isda matapos niyang lutuin yung iba. Nang lumabas na ako ng maliit niyang tahanan ngayon, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panibagong buhay. Masayang masaya ang kalooban ko, lalo na nang malanghap ko ang sariwang hangin at pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha. Doon ko naisip na kahit anong hirap pala ng buhay ay mas nanaisin mo pa rin huwag mamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako susuko anumang problema ang dumating sa akin, dahil ikalawang buhay ko na yon. Ganun palang pakiramdam kapag naranasan mong mabingit sa kamatayan. At hindi nga ako nagkamali. Nang dumating ako sa bahay namin ay halos yakapin nila akong lahat. 3 araw na pala ang mabilis na lumipas mula nung mawala ako. Kaya bigla akong napaisip na ganun pala ako katagal na wala ng malay. At buti na lang, binigyan pa ako ng pagkakataon ng matanda at hindi niya ako nilapa at nilantakan. Naging totoo naman ako sa binitawan kong pangako sa matanda. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. Dahil tulad ng sinabi ko, wala naman kaming mga alagang hayop na tinatangkilik. Kaya napilitan ako noong magnakaw. Sa paulit-ulit kong pagbisita sa matanda, ay nakilala ko hindi lamang ang pangalan niya, kundi maging ang kanyang buong pagkatao. Napadpad lang pala siya sa aming probinsya dahil sa masaklap rin na kapalaran. At nagmula talaga siya sa angkan ng mga aswang. Sumama siya sa kanyang nobya na kanyang nakilala papunta sa probinsya namin.
Pero nang malaman nito ang ukol sa angkan na pinanggalingan niya, ay hindi ito nagdalawang isip na siya ay iwan. Sinikap niyang magbago, kung kaya tanging hayop na lamang ang kanyang pinagdidiskitahan. Pinag-aralan niyang magpigil sa kanyang sarili at nagawa naman niyang magtagumpay. Pero hindi na muling bumalik sa kanya ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kung kaya, namuhay na lamang siya mag-isa at tinanggap na lang ang mapait niyang kapalarang iyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging matalik kaming magkaibigan at sa palagay ko ay hindi nga lang basta kaibigan ang pagtuturing niya sa akin, kundi kanya ng anak. At parang damit lang ang kanyang katandaan na mabilis niyang nahubad dahil nanumbalik ang kanyang kakisigan at nagagawa na niyang manghuli ng mga hayop para sa kanyang sarili. Kung kaya hindi ko na kinailangan pa magnakaw para lang may maibigay sa kanya. Pero sadyang ang buhay ay hindi kayang baguhin ng anumang uri ng kapangyarihan, gaano man ito kalakas o kataas. Dahil nang itakda ng Diyos ang kamatayan sa lahat, sa anumang paraan, ito ay talagang matutupad. At ganun nga ang nangyari kay Tatay Fernan. Pagkat dumating pa rin sa kanya ang kanyang kamatayan. At hindi ito napigilan ng angkin niyang kakayahan. Nakiusap siya sa akin noon na maging tagapagmana ng kanyang anting at pagiging aswang. Pero gano'n na lang din ang pagmamakaawa ko sa kanya nang ito ay aking tanggihan. Ngunit sa kabila ng ginawa kong pagtanggi ay hindi naman sumama ang kanyang loob. Katunayan, pinagkalooban pa nga niya ako noon nang itinatago-tago niyang mga bariyang ginto. Mga uri ito ng barya na bagaman pabilog ay hindi maayos ang pagkakaulman ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mga nasabing bariyang gintong iyon ay kanya pang minana mula sa kanilang mga ninuno. Pag-aari at nagmula pa raw ang mga iyon sa Espanya. At dahil sa mahalagang bagay na kanyang ipinagkaloob sa akin, ay lubang malaki ang naitulong nito sa aming pamumuhay. Nakabili kami ng lupa malapit sa bayan at nakapagtayo din kami ng tindahan at panaderya. At isinunod ko yung aming negosyo sa pangalan ni Tatay Fernan. Ito po ay personal naming karanasan ng asawa at mga anak ko. Bagong sama pa lang kami noon. Dalawang aming anak at kapwa sila babae. Ang bahay po namin noon ay nakatayo sa lupa ng mga magulang ng asawa ko. At mga 100 metro lang siguro ang layo ng bahay namin mula sa kanila. At bagong gawa lang yung bahay namin. Nung una kasi ay doon kami nakatira. Sa lupa naman ang mga magulang ko. Kaya lang, higit na mas malayo iyon pagka nasa bundok talaga. Minsan, inabi ako ng uwi. Dahil pagkatapos ng trabaho namin, ay nayaya ako na tuwin ng misis ko doon sa kanila. At nagtagay kami. Napauwi ako sa amin mga alas 11 pasado na. At nagtaka ko kung bakit gising pa ang aking asawa. Kadalasan kasi pag mga ganong oras na ay mahimbing na itong natutulog. Pagpasok ko sa bahay namin ay agad niya akong sinalubong. At naramdaman ko kaagad yung matindi niyang takot. Putlang-putla ito at pawis na pawis. Sabi niya sa akin, mayroon kumanong aswang. Kaya bigla akong naalarma.
Hinugot ko kaagad yung aking itak at tinanong ko siya kung nasaan iyon. Pero sinabi niya sa akin, nakakaalis lang daw nito. Kung kaya, kumalma na rin ako. Nang magsimula siya magkwento, kahit ako ay nangilabot. Ayon sa misis ko, pasado 9:00 na magsimula siya makaramdam ng kakaiba. Naramdaman na lamang niyang nagtayuan yung mga balahibo niya sa katawan. At biglang naging maalinsangan. Narinig din niyang kumalulok yung mga alaga naming aso, pero saglit lang. Dahil para daw nabahaga mga buntot ng mga ito at nagsipagtaguan sa silong ng aming bahay. Di nagtagal ay bigla namang umihip ang malakas na hangin na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng mga lampara. Kasabay noon ay biglang kumalabog ng napakalakas yung aming bubungan. Ang buong akala ng asawa ko ay may tinangay lang na malaking sanga at sa bubong namin bumagsak dahil nga sa biglang umihip noon ang malakas na hangin. Pero yung malakas na kalabog na iyon ay agad ding nasundan at hindi na tinigilan. Sabi pa niya, parang nagtatalon iyon sa may aming bubungan. At kahit anong sigaw ang gawin ng asawa ko, ay hindi siya nito pinapakinggan. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa doon sa itaas. Sa totoo lang po, doon lang ako nakarinig ng ganon. At naisip ko kaagad na hindi nga iyon maganda para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil sa lugar namin ay halos magkakakilala naman kami. At walang sino mang gagawa ng ganon sa amin. Kaya naniniwala ako sa kwento ng misis ko. Malakas din ang kutob ko na aswang nga ang gumawa noon. Nang mga sumunod na araw ay sinikap kong maaga makauwi ng bahay. Kaya kahit panay ang yaya ng mga kaibigan at kamag-anak ng asawa ko sa akin, ay akin muna silang tinanggihan. Pero hindi naman bumalik yung aswang. Kaya habang lumipas yung mga gabi, sa tuwing maaga akong uuwi ng aming bahay. Kaya naisip ko, marahil ay hindi na yun mauulit pa. Naisip kong baka napagkatuan lang nito. Nagambalay ng asawa ko nung gabing iyon at magasig ng takot. Kaya nang magyaya yung mga kamag-anak ng asawa ko, nakasama ko sa trabaho ay nagpaunlak na ako. Gumagawa kami noon ng bahay ng isa rin lang paanak. At dahil napasarap, kung kaya, ginabi akong uli. At di ko talaga nagustuhan yung nadatnan ko sa bahay namin pag-uwi. Dahil inaaboy ng lagnat yung bunso naming anak. Sabi ng asawa ko, muling bumisita yung aswang at nagtatalo na naman sa aming bubungan. Kung kaya, nagising yung anak namin at nang kanya itong lapitan at mahawakan ay nagulat na lamang siya nang mapasok dahil sa napakainit nito. Kaya kahit gabi na noon ay lumabas ako muli ng bahay at pinuntahan ko ang aking mga biyanan. Nakiusap ako sa kanila na samahan muna ang aking mag-ina at susunduin ko lang yung nanay ko. Hindi naman manggagamot ang nanay ko pero may nalalaman ito pagdating sa mga aswang. Yun yung unang pagkakataon na makakarating siya sa amin doon sa bago naming bahay. Tiniis ko yung lamig ng simoy ng hangin. Inakyat ko yung bundok papunta sa bahay ng mga magulang ko. Ay natutulog na sila. Kaya nagtaka sila kung bakit ako sumadsad ng alanganing oras. Kagad ko namang sinabi sa kanila yung pakay ko at sinamahan ako ni nanay pabalik sa amin. Gusto rin sanang sumama ng tatay ko noon pero
Pinigilan siya ni nanay at sinabing kami na lang. Madaling araw na nang dumating kami sa amin at kasalukuyan ang natutulog ang dalawa naming anak. Hinilot ni nanay yung bunso namin at pinahira ng langis. Mayroon din siyang inilagay ng mga dahon habang mayroong pinuusan. Nang matapos si nanay, ay sunod naman niyang hinarap yung asawa ko at nagpakwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari. Habang nagkukwento ang asawa ko, ay umiikot naman ang mga mata ni nanay sa bago naming bahay. Maya-maya, bigla niyang pinutol yung pagsasalita ng misis ko at sinabing daanan ng aswang kung napagtirikan namin ng bahay. Nagulat talaga kami kapwa ng asawa ko sa aming narinig at naunawaan namin iyon palang dahilan kung bakit kami ginagambala ng mga ito. Mga dahil sabi ni nanay, hindi lang iisa yung gumagambala sa amin aswang. Pinakiusapan ko si nanay na kung maaari ay dumuon na muna sa amin at pumayag naman ito. Nung sumunod na gabi, pagkatapos kong maisuga yung alaga naming kalabaw, ay hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin. Sa halip, ay nagtago ako sa may malaking puno malapit sa bahay na hindi nahagip ng liwanag. Nagkubli ako doon. Hindi ako pumasok nung araw na yon sa trabaho. Matyaga akong naghintay doon sa ilalim ng laking puno. Nang mga pasado 9:00 na, kahit ako ay nagulat nang makita ko ang isang tao na naroon na sa bubong namin, na nakapagtataka po talaga dahil parang nalingat lang akong sandali at naroon na ito. At ang posisyon niya ay para bang naka-squat pero nakayuko at nakalapat din ang mga kamay sa aming bubungan. Nang bigla na lang ito nagtatalon na para bang gusto niya talagang sirain yung aming bubong. Maya-maya ay narinig kong sumigaw na ang asawa at nanay ko. At nagulat talaga ako sa mga sunod na nangyari. Nakita kong lumabas ang nanay ko habang nakasunod sa kanya yung asawa ko. May dala siyang mahabang kawayan na may mga maliliit pa na sanga at dahon sa may bandang dulo. At kanyang hinampas iyon nakasama na yung pangbubugaw. Nang puntong iyon ay lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan at tumulong na rin. Nakita ko napatingin pa sa akin yung aswang nang maramdaman yung presensya ko. Pulang-pula ang mga mata nito at para bang nagulat din siya pagkat marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Bigla itong tumalon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. At wala akong narinig na yabag nang ito ay bumagsak sa lupa. At nang sundan namin, ang tangi na lang naming nakita ay isang puting manok na mabilis tumatakas palayo. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap kami pareho ni nanay. Kanya kaming pinayuhan na lumipat na lang ng tirahan dahil hindi umano kami titigilan ng mga aswang. At baka lalo pang lumaki ang gulo. Nag-alala rin siya sa amin at sa kanyang mga apo. Baka papahamak pa raw kami. Pati ang mga biyanang ko ay kanya rin kinausap at sinabing delikado nga sa lupa niyang iyon magtayo ng bahay. Kaya nung uli ay lumipat nga kami ng bagong matitirahan. Pero makaraan ng ilang buwan ay napilitan din kaming umalis. Dahil may lahi din palang aswang yung kalapit naming bahay. Lagi nung nagkakasakit yung mga anak namin, walang araw na hindi nila pinupuntahan
ang mga anak namin sa bahay at binabati. Na nang patingnan ko kay nanay, ay sinabi niya inaaswang umano ang kanyang mga apo. At yung kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pala tuwing gabi ay may nararamdaman kami umaali-aligi din sa bahay namin. Pero mas tahimik nga lang ang mga ito kumpara doon sa dating bumibisita sa amin. Na sa buong pagsasama namin mag-asawa ay nakalimang lipat yata kami ng tirahan dahil sa problema namin sa mga aswang. Napirmi lang kami na magdesisyon kami mag-asawa na magpamaynila na lang. Pero minsan pang naulit yung aming karanasan pagdating sa mga aswang. Nang umuwi kami sa probinsya dahil namatay yung nanay ng asawa ko. Pareho nang nag-aaral noon yung mga anak namin sa elementarya. Ang nangyari naman noon, yung aswang ay nagpunta sa lamin ng biyanan ko. Nung mga mag-aalas 12 na ng hating gabi, ay bigla na lang dumaing yung panganay naming anak ng matinding pananakit ng kanyang sikmura. Ang buong akala namin noon ay nabalis lang ito dahil naniniwala pa kami sa mga usog at balis. Kaya lahat ng mga malalakas ang usog ay nilawayan ito sa pag-aakala maaaring sila ang nakausog sa aming anak. Pero hindi pa rin nawala yung pananakit ng kanyang sikmura at parang mas lalo pa itong tumindi. Doon na kinatuban yung nanay ko. Nang kanyang kausapin yung panganay naming anak ay sinabi nito may isang matandang babae na bigla siyang inawakan sa kamay at parang may hinipan ito sa isang palad papunta sa mukha niya. Nang ilarawan ito ng aming anak, nang hanapin nila ay nawala na ito dun sa lamay. Buti na nga lang noong mga pagkakataon na iyon ay hindi lamang si nanay ang naroon na marunong. Nagtulong-tulong sila para mapagaling ang anak namin. Pasalamat na lang rin kami at agad yung nagapan na naisip kong sa tuwing uuwi kami sa aming probinsya ay ayaw talaga kaming tantanan ng mga aswang na para bang magnet kami para sa kanila. Dahil po sa mga naging karanasan namin ng pamilya ko, kung kaya naniniwala po talaga ako na mayroong aswang. Pagkat nakakita na po talaga ako na nasa itaas ng aming bubungan. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. More power po and God bless. Itagdag pa na makipot yung pintuan. Kaya siguradong may hirapan talaga sila. Yung barracks naman namin ay hindi rin basta-basta ang magigiba. At mayroon pang baril si Danny na alam niyang gamitin kung paano tatablan ang mga aswang. Palaunan ay napilitan na lang din silang umalis. Dahil sa tuwing babatoy nilang muli ang barracks namin, ay baril naman ang isinasagot sa kanila ni Danny. At hindi talaga ito nangihinayang sa bala. Pagkataon-kaon ang bala na ibinigay kay Danny. At malinaw ang instructions na ibinigay sa kanya. Na kapag nalagay sa alanganin ang operation dahil sa panggugulo o kagagawa ng ibang tao o di kaya ay malagay sa alanganin ang buhay ni Numan na gumagawa dun sa site ay gawin niya ang lahat. Dahil kapag may nadisgrasya sa mga taong gumagawa, mga angahulugan iyon ng delay sa trabaho at hindi kaagad matatapos yung tower. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Pero para kay Danny, higit sa anumang bagay, ay buhay naming lahat ang mahalaga. At gagawin niya raw talaga ang lahat para walang mangyaring masama sa amin. Na hindi umano siya papayag na kahit isa sa amin ay may mapamak. Matapos iyon ay hindi naman na kami muling ginambala pa
nung mga aswang na yon. Nasa tansya namin ay parang isang nayon yata ng mga aswang ang sumugod sa amin nung gabing iyon. Napalagay namin ay yun din yung mga nag-alok sa amin ng kanilang mga paninda na nang hindi mapagbilan ay mga nagalit. Ang sunod ko namang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay tungkol naman sa sumunod naming project sa probinsya pa rin iyon. Dahil tulad nga po sa nabanggit ko sa una kong pagsasalaysay, ay sunod-sunod po talaga ang project namin doon. Masasabi ko po kasi matindi din yung dinanas namin doon sa sumunod naming project. Malaking bahay naman po ang ipinagawa sa amin, mansyon. Bali renovation po ang ginawa namin doon at may mga itinagdag rin. Ilang buwan din po kami tumagal doon at sa pamamalagi po namin ay nakaranas po kami ng mga nakakatakot din na pangyayari.